Mga kababayan, si Kuya Francis po muli ito at meron po tayong pinaka-latest na update. Naging isang ganap na po na tropical depression ang LPA na nandito po sa silangan po ng Northern Luzon. At ito po ay tinatawag na natin ngayon, pinangalanan pong Tropical Depression Neneng o Bagyong Neneng. Ito po, kung makikita ho ninyo. Ngayon, ito yung sinasabi natin na scenario number 1 na nangyayari ngayon. Ito ay sasabay sa monsoon trap o sa direction po ng habagat o southwest monsoon. Sa pinaka-latest na update po at pagkatala po ng pag-asa, ito pong Tropical Depression Neneng ay meron pong lokasyon na 1,035 kilometers east of extreme Northern Luzon. Meron pong lakas ng hangin na umaabot po sa 45 kilometers per hour at merong pagkilos ng 55 kilometers per hour. Ang direksyon naman po nito o movement naman, galaw po nito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Bukod ho dyan, sa Tropical Depression Neneng, meron pang isang Tropical Depression na nasa labas ho ng ating bansa. Aktibo rin po ito bagyo rin po ito. Meron po itong lokasyon sa ngayon na 3,160 kilometers east of northeastern Mindanao. Parehas lang din po ang lakas, 45 kilometers per hour at ang bugso ay nasa 55 at almost stationary. Itong nasa labas sa tropical depression o halos hindi gumagalaw. Ito pa po, ito namang isang low pressure area na red warning o nasa high chance ang category para ma-develop bilang isang bagyo din ay inaasahan na pwedeng hatakin o higupin po nito nga pong Bagyong Neneng o maging isa lamang sila, sasabay o magiging trap ito. Pero yung isang senaryo natin, pwede rin po itong ma-develop bilang isang tropical depression din po o mahinang bagyo. Kapag ito naman po yung naging bagyo, tatawagin ho itong Bagyong Obet. So yun yung magiging kasunod po ng Bagyong Neneng. So ngayon, ang habagat ay postpone at matatagalan pa po ang paghihina. Dahil nga po sa Bagyong Neneng ngayon na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Tulad nga po ng ating pinapangambahan, ang talagang nagpapalakas lang po sa habagat o southwest monsoon ay yung mga bagyo sa loob at sa labas ng ating PAR, yung mga low pressure area, yung pagbabago ng direksyon ng habagat at yung pagtama nito sa ating mga kabundukan. Sa forecast weather condition po ng pag-asa, eto ganun pa rin po ang sitwasyon natin. Sa may Benguet pa rin po, sa may La Union, Pangasinan, kasamang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, monsoon rains pa rin ang aasahan dyan dahil sa habagat o southwest monsoon. So mataas na ang tsansa ng pagbabaha sa low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. Doon pa rin po sa parte ng Metro Manila, sa may Ilocos Sur, Abra, sa may Tarlac, Pampanga, kasamang Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Occasional rains din ang aasahan dyan dahil po sa habagat o southwest monsoon. At ngayon, kahit po ang kanlurang bahagi ng Visayas ay naapektuhan na po ng habagat o southwest monsoon, kaya saan din ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ngayong hapon hanggang sa gabi, hanggang bukas pa po yan ng Miyerkules. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, lalo na sa Eastern Visayas, nalalabing bahagi ng Mindanao, mga local thunderstorms naman po ang posibleng magpaulan at makaapekto po sa mga area na yan. Ngayon, ito pong tinatawag natin na Bagyong Neneng. Sa ngayon, tinitignan natin kung ito ay magiging typhoon o super typhoon category po na bagyo. Ito po, dahil nga po tayo, ang mga bagyo na nade-develop po sa ating PAR at yung mga bagyo natin na minomonitor ay meron lamang po na hanggang 5 kategorya po ng mga bagyo. Ito po, para mas malaman po natin. Una, ang sama ng panahon ay sisimula po sa pagiging low pressure area. Ito po yung tinatawag natin na parang pinaka-extension ng pagiging tropical depression. Pag naging tropical depression naman, ito yung pinakamahinang klase po ng bagyo na merong lakas ng 62 kilometers per hour pataas. At ang tropical storm category 2, ito po yung tinatawag natin na kasunod ng pagiging mahina ng tropical depression. Category 3, severe tropical storm. Category 4, ito po yung typhoon. At category 5 naman ay etong super typhoon category. So, ganito po ang mangyayari. Kahit po hindi maglandfall sa ating Philippine landmass, etong Bagyong Neneng, ay delikado tayo sa habagat ngayon. Inaasahan ng mas paglakas ng habagat o mangyayari yung
rapid intensification o enhanced habagat dahil po sa bagyong Neneng, dahil pa dito sa LPA na yan, pwede rin maging bagyo, pwede rin hatakin at higupin itong bagyong Neneng, at mayroon pang tropical depression dito. So kabi-kabila ngayon ang nagpapalakas at humahatak po sa habagat o southwest monsoon. Kaya naman po ngayong hapon hanggang sa gabi, hanggang bukas ho ng hapon at sa gabi din, meron tayong orange warning na 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Zambales, Bataan, kasama hong Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. So kung napansin nyo, tanghali ngayon po ng Martes, no, hindi tayo masyadong nakaranas ng mga pag-uulan dulot ng habagat. Pero hindi ibig sabihin nito wala na yung habagat o humina na. Meron kasing nagiging rotasyon o pag-ikot po o nagbabago ang direksyon ng habagat. Kaya minsan yung bugso nito nawawala. Pero kapag bumugso ulit yan, magugulat na lamang tayo, napakalakas ng epekto nito. At dito naman po, no, ito meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan sa may Metro Manila pa rin po, La Union, Benguet, kasamang Pangasinan, Ilocos sa Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. So, araw ng Miyerkules, mataas ang tsansa na wala pa rin pong pasok. Pero kapag lumabas na po yung mga update, i-update ko rin po kayo. So, manatili kayong nakantabay po sa ating channel. Pagdating naman po ng Miyerkules ng hapon hanggang sa Huwebes ng hapon, ganun pa rin po, no? Meron din tayong orange warning, 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan sa Benguet pa rin po, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters sa parehas na lugar na sinabi ko kanina, no? Diyan sa Ilocos, Surabra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas at sa may Rizal. Ang habagat inaasahan lalagpas pa sa pagiging third week ng August ito hihinto. At ito para mas malaman ho ninyo, ang habagat nangyayari yan kapag hihina na siya, wala po tayong masyadong mararamdaman, no? Pero ngayon, ang dahilan kaya lumalakas ito ay itong mga bagyo na nasa labas at nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang habagat naman, normally, ito ay humihina kapag walang mga sama ng panahon na malapit sa kanya. Yun po ang pwedeng mangyari. 5 to 7 days na walang bagyo kapag nalusaw na itong LPA na yan, itong bagyong Neneng ay nalusaw na rin o umangat ang direksyon, pwedeng yon ang maging senyales para magsimula ng humina ang habagat o southwest monsoon. Kung mapapansin nyo sa ating pinakamapa, Zoom dot Earth po yung ginagamit ni Kuya Francis, no? Kitang-kita nyo naman kung papaano hinahatak po nitong bagyong Neneng ang ihip po ng hanging habagat o southwest monsoon. Kaya nga sinasabi ko, nasa medyo delikadong part tayo ngayon kasi nga almost 2 weeks na mahigit ang pag-uulan po sa Metro Manila at ngayon may panibagong bagyo na naman. Hanggat may bagyo na paulit-ulit na mabubuo malapit sa ating Philippine Area of Responsibility at sa loob ng PAR, ang habagat po hindi po talaga yan mawawala. Patuloy lamang yan magpapaulan. At lagi kong sinasabi sa mga solid na viewers ko po, no, na ang habagat ay doble pa ang lakas sa mga bagyo, lalo na po sa tropical depression, tropical storm na kategory. Ang habagat po, pag sinabi nating umiiral, mga pagbabaha ang idinudulot niya. Kaya nga po, lagi kong pinapaalalahan na araw-araw po, no, yung mga low-lying areas sa Metro Manila, sa Visayas at sa Mindanao, ay mag-ingat sa banta ng maraming pag-uulan o pagbabaha dulot po ng habagat o southwest monsoon. Ganito ho, ang habagat po, no, ay talagang mahaba ho talaga yung duration ng pagpapaulan nito. Pero wala naman ho itong kasama na sobrang lakas ng hangin kagaya ng typhoon at ng super typhoon category. Pero kung papipiliin ho tayo sa ulan o sa hangin, no, medyo delikado rin naman talaga ang malakas na hangin kasi siyempre yung mga bahay, yung mga puno, delikado, kaya talagang walang lumalabas pag typhoon at super typhoon category ang bagyo. Pero delikado rin ang walang tigil po na pag-ulan dulot ng habagat. Marami tayong mga kababayan dyan po sa parte ng Metro Manila, sa Bulacan, Cavite, Batangas ay nahihirapan pumasok sa trabaho, nahihirapan pumasok sa eskwela dahil nga po sa lubog sa baha ang kanilang mga tinitirahan. Kaya nga lagi kong pinapaalala, huwag tapon ng mga plastic, basura kung saan-saan dahil mabilis siyang bumaras sa mga kanal. Kaya magdoble ingat tayo at lagi din ito,
pasalamat ho tayo, medyo na-stop yung habagat o southwest monsoon. May pagkakataon pa para magpunta sa grocery store, bumili ng pagkain para makapag-stock. Kasi once na magsimula na naman yan, asahan natin na mas malakas na dahil meron po tayong bagyong Neneng na humahatak po muli, no, o sumasabay dito nga po sa sirkulasyon po ng hanging habagat o southwest monsoon. Mga kababayan, bago ko tapusin, no, salamat sa pagsuporta nyo doon sa isa nating channel at doon sa madaling araw natin na update, which is nakikita nyo yung pinaka-pictures ko, at dito naman nakikita nyo is yung ano ko lang, no, yung larawan ko lamang at hindi tayo masyadong gumagalaw. So muli, ito si Kuya Francis at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Mag-iingat po tayo lagi, nagdala ng payong jacket, kapote kung kayo lalabas ng mga bahay. God bless po sa ating lahat.